Muli mga kapatid sa pananampalataya, naparito po muli ang ating unang sugo upang talakayin sa ating mga taong bayan ang kanyang opinyon patungkol sa nagaganap sa ating mga pamahalaan at patungkol sa pagkakaroon ng kakulangan ng ating pamahalaan sa pag-aaruga sa bawat mamamayan sa bansang Pilipinas na ating kinalalagyan. Muli mga kapatid, mga kababayang mga Pilipino, tunghayan po natin at ating pakinggan kung ano ang panig ng unang sugo na itinalaga ng Diyos sa ating kapanahunan, sa mga kaganapan sa ating pamahalaan, at lalong-lalo na sa ating pamumuhay, sapagkat ang kanyang dala para sa atin ay mabubuting balita na nagmula sa Diyos, at ang pakikipagtipan ng tao sa harapan ng Diyos na may pagkukulang. Kaya ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng unang sugo sa ating kapanahunan, upang inyong maunawaan kung anong mga hiwaga ang kanyang dinadala, at upang ating maunawaan kung anong mga kanyang isinasaysay patungkol sa katotohanan na natatago sa banal na kasulatan o Biblia. Muli ating ipakikilala ang ating unang sugo na si Leonides Mawira. Well, magkaroon na sana ng magandang umaga sa inyo Kaya ang pagbati ko, kumusta bayang Pilipinas? Nasa mabuti ba kayong kalagayan? Meron ba kayong kapayapaan? Meron na bang kasaganaan na pinaplano ng gobyerno? Kasaganaan? Wala pa. Dahil kayo ay hindi masunurin sa Diyos. At yung kaguluhan na yan na nangyayari sa sanlibutan ay pakulo ni Satanas. Tandaan nyo isinagpan nyo yung pain ni Satanas, pera. Yung pera na yan ang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sinabi ni Pablo. Yan ang pasimulan ng mga usaping walang kabuluhan dahil sa salapi. Nasilaw kayo sa salapi ni Satanas. Kaya yan ang nangyayari. So, basahin ko muna itong pangako ng Diyos Nandun sa Levitico 26:1. Kung yung pangako ng Diyos noong una pang panahon, dahil alam niya na may gulo noong pang nalagyan niya ang tao, dahil ang tao walang utak, walang kokonat, hindi niya ginagamit ang kanyang kokonat sa wasto. Dahil sa natukso ni Satanas ang kanyang utak, bagamat matalino, naging bobo. So, walang kabuluhan lahat yan, sabi ni Haring Solomon. Kaya nagugulin mo buong panahon mo sa liputan, iihawin ka rin sa impyerno bandang huli. Yan nangyari kay Solomon. Noong panahon ni Solomon at Lazaro, namatay sila pareho. Sino na impyerno? Hindi ba si Solomon? Bilyonaryo, trilyonaryo na impyerno? Dahil hindi niya binigay ang kayamanan niya sa mga mahirap bago siya namatay. So, ito mga bagay na ito, siya ang problema dati sa ating kapanahunan. Yung pera na pinagbubuhatan ng lahat ng uri ng kasamaan na siya ang pinagdadaldal nyo dyan sa Senado, Kongreso, taong mamamayan. Puro kayo parang kampanang gumibiyong, sabi ng Espiritu. Ang boses nyo, matatalino kayo, pero hindi nyo ginagamit sa wasto. Dahil nasisilo kayo sa bingwit ni Satanas. Alam niyo pamingwit ni Satanas? Ano ang pain ni Satanas? Sabi kanyang bingwit. Pera. Pera! Kaya yung pera na yan na kinain nyo sa bingwit ni Satanas, yan ang kamalian ninyo lahat. Kaya basahin mo na. Levitico 26:1, pamagat. Pagpapala sa pagsunod ay ipinangako. Alright. Anong sinusunod natin? Hindi ba yung 10 utos na inilagay ng Diyos sa panahon pa ni Moses, panahon pa nung una? Kaya lang, pinirman na niya yung 10 utos ng panahon ni Moses.
At yan ang dapat sinunod ng tao. Pero sinuway pa rin ng tao. Dahil ano ang 10 utos? Okay. Alam ba ninyo 10 utos? Unang-una, huwag kayong gagawa ng anumang gawa sa araw ng Sabat ng Panginoon. Sa araw ng Panginoon. Ano yung araw ng Panginoon? Linggo. Huwag kayong gagawa ng anumang gawa. Mag-obserba kayo sa Sabat. Dahil ang Sabat ay itinuturo ang mga bagay na ito, 10 utos. Ano yung 10 utos na itinuturo sa araw ng Sabat? Huwag kang magnakaw. So, yung pagnanakaw na, yan ang problema nyo. Sabi nyo, scammer, scamming, si paninindikato, lahat ng uri na problema sa pera ay nagawa na ng tao. Okay. So, sino ba itong kulin? Itong pagpapalaganap na 10 utos. Hindi ba sinasabi niyong mga relihiyon? Ano tinuturo mga relihiyon ninyo? Kung talagang relihiyon yan ay hinirang ng Diyos at itinalaga ng Diyos, dapat ituro niya mga bagay nito na huwag magnakaw. Para yung tao niya, dahil lahat ng nasa membro ng gobyerno, may relihiyon yan. Hindi ko alam kung anong klaseng relihiyon ninyo. May mga iglesia ni Cristo dyan, marami. May Katoliko dyan, napakarami. Ano tinuturo ng relihiyon yung Katoliko? Iglesia ni Cristo. Huwag magnakaw, di ba? So, itong magnakaw na ito, kung ipinaalala nyo sa mamamayan na huwag magnakaw, sana ang tao ay matuto na huwag magnakaw. Hindi tinuturo eh. Nilalagay lang nyo 10 utos sa harapan ng simbahan. Binasa nila. Wala namang kabuluhan. Nabasa lang. Hindi naman sinapuso. Hindi naman dinibdib. Sabi na 10 utos, huwag kang magnakaw. Magnanakaw pa rin kayo. May relihiyon kayo. Nilagay lang ninyo 10 utos sa harapan ng simbahan. Hindi naman ninyo itinuro sa mga tao mananamba na kailangan gawin nila ito na huwag magnakaw. Ano mang uri ng pagnanakaw, huwag gagawin yan dahil bawal yan. Okay? Pangalawa. Ano yung pangalawa sa 10 utos? Dali lang. Pangalawa, yung huwag magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Alright. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Dahil ang Diyos ay iisa. Bakit magkaroon kayo ng ibang Diyos? Kamukha din ginawa ng Katoliko Romano. Diyos nila ay revolto. Sinaysay na ni Moses yan. Sinaysay na ni Haring David yan. Noong panahon ni Moses sa Deuteronomio, Kapitulo 3, nandyan yung magsasamba sa larawan. Dahil 5 Diyos yan. Sinaysay naman ni David. Awit 115. Yan ang pagsaysay ni Haring David. May mata, hindi makakita. May kamay, hindi naman makahawak. May paa, hindi makalakad. May tenga, hindi makarinig. May bibig, hindi makapagsalita. So, anong klaseng Diyos ninyo? Magtiwala kayo sa Diyos na yan? Naligtas ba kayo ng Diyos na yan? Nasaway ba kayo ng Diyos na yan? Hindi kayo masaway yan. Kaya na ano gawin nyo? Nakatingin lang. Wala namang siyang nakita. See? Yan ba ang talagang Diyos? Rebulto. Pangalawang Diyos ay pera. Yung pera na yan na pinahalagan nyo sa buhay ninyo, maligtas ba kayo dyan? Kung mamamatay kayo, maligtas ba kayo ng pera? Baka sabihin nyo, pera, masuhulan nyo si Pedro. Hindi tumatanggap na suhol si Pedro, tandaan nyo. Kahit na sinong espiritu, hindi nasusuhulan. Dahil sila ang kongreso sa kalangitan. At kami naman, yung mga tinatawag na ay senador sa kalangitan, mga hukom, mga espiritu, at mga kongreso na mamabatas ay pinangunahan ni Jesucristo. At ang taong bayan, binabalagas nila ang kongreso para aprobahan yung kongreso ang turo ng isang pastor gaya na Jesus. Ano yung pastor na pinatay ninyo na si Jesus? Dahil sinawatan niya kayo.
Kayo mga Romano, anong sawata? Yung mga Madrid daw, binumbuntis ng mga pare. Kaya galit ng mga pare doon sa pananawatan ni Jesus. Kaya pinatay nila si Jesus. So, itong gobyerno na ito, kailangan ba ng isang propeta na manghula gaya ni Jesus? Kailangan talaga. Dahil kayo hindi nyo makilala kung saan naroon yung magnanakaw tulisan o saan pinagbubuhatan ang droga o saan pinagbubuhatan yung pang-scam. Alam ninyo, pero hindi alam yung pinuno, ugat. Pag nasulang kayo, mapatakas na ninyo. Gagaya na ginawa nyo kay Gu. Nakatakas si Gu. Bakit? Nasulang kayo siguro. Dahil bawat sundalo na gumawa ng ganyan, pag-i-scam. Pag nabalitaan ng presidente, ililipat lang niya ang destinasyon. O, yung in-scam niya, hindi niya sinuha. At pagpatuloy pa rin ang ginagawa niya sa kanyang destinasyon. Yan ba ang gobyerno? Tandaan nyo ha. So, ito mga bagay nito. Kailangan talaga ang gobyerno, ang isang propeta. At ang mga sundalo sang-ayon doon sa makikita ng isang propeta. Dahil bawal ang magsaksi nandito. Totoo, nandyan sa 10 utos, di ba? Huwag kang magsasaksi na hindi katotohanan. Huwag kang magbibintang. So, bawal ito ang pagsaksi na hindi katotohanan at pagbibintang. Dahil yan ang pagmumulan ng kaguluhan. Pag nagbintang ka at hindi naman totoo, siyempre magreklamo yung inakusahan mo. So, dapat ang magsalita mo ay totoo. Gaya ni Jesus, nung sinabi niya kay Magdalena na wala siyang asawa, yung babae Samaritana, ano sabi? Yung babae, bakit niya alam ang ginagawa ko? Siguro ito isang propeta, sabi yung babae Samaritana, di ba? Alright. So, kailangan pala ang propeta na manghuhula para sa ganon ay mapayapa at walang magsisinungaling. Kagaya yung Samaritana na nagsinungaling na wala siyang asawa. Bakit sinabi niya wala siyang asawa? Dahil na-inlove na naman siya kay Jesus. Okay. Ano sabi ni Jesus? Oo, totoo, wala kang asawa. Dahil yung kasama mo ngayon, hindi mo pa asawa. Kalib-in lang. Okay, ano? Iyan mga bagay na ginagawa ng tao sa sanlibutan. Kahit na nagnakaw siya, magsinungaling pa siya. Dahil hindi mo nakita. Makapagsinungaling siya talaga. Pero yung pagnanakaw, madalas na niyang ginagawa. Ikukulong mo, pagkatapos pakawalan mo ulit. Magnakaw na naman. Dahil hindi nyo binabantayan. Dapat yan ipasok nyo sa tinatawag na anong tawag dyan? Yung ikulong nyo sa saluan para doktrinan na ebanghelyo na wag na niyang uulitin. Kagaya na babala niya doon sa babae Samaritana. Ngayon, pinatatawan na kita. Pero huwag ka nang uulit pa ha. Baka darating pa sa'yo mas masama pa dyan. Sabi niya doon sa babae Samaritana. Kaya si Magdalena, hindi na niya inuulit yung pag-aasawa ng maraming lalaki. Dahil yung babala ni Jesus na baka darating sa kanya masama pa dyan. Bakit? Ay naging exorcist kasi siya pinasukan ng 7 demonyo. Hindi naman mapagaling ng mga doktor. Pinalayas ni Jesus yung demonyo. Gumaling yung babaeng Samaritana. Get nyo? So, kailangan ba talaga ang manggagamot o manghuhula? Bakit alam na Jesus na exorcist yung babaeng Samaritana? Dahil napalayas niya yung 7 demonyo na sumapi sa kanya. Kaya itong mga bagay na binabalita ko sa inyo, dahil kayo, wala kayong alam kung saan pinagbubuhatan ng mga droga. Okay, matalino nga kayo. Pero hindi nyo huliin yon hanggang hindi siya manuhol.
Tatakutin niya siya. Pag nanuhol siya, wala na naman. Iba naman namang huli para manuhol. Alright. Yan ay usong-uso noon pa. Tandaan nyo Dahil mayroon ako nagsita dyan na nakulong dyan sa Camp Crame. Isang Chinese. Lumabas sa pintuan. Walang gwardiya. Lumalakad siya mag-isa. Nakita sa CCTV camera. Bakit siya nakatakas? May mga gwardiya naman. Nasuhulan yung mga gwardiya. Malamang. So, nakatakas yung insikla yun. At pinagpapatuloy pa rin niya yung kanyang pagpapalaganap ng mga droga. Hanggang ngayon, naglipan ng droga sa Pilipinas. Mabuti pa nung Duterte. Okay, inuhuli niya lahat ng droga. Gumagamit ng droga. Pag lumalaban sila, pinapatay nga. O yung iba naman, mahusay pagkadakip. Pero yung iba, hindi mahusay pagkadakip dahil walang disiplina na mga sundalo ng panahon yun. Kaya gumagawa sila ng paraan para makapag-scam din sila. Yan ang nakikita kung nangyayari. Dahil noong 1960s pa, mayroon nang nagdodroga sa Pilipinas. Tandaan nyo 1960 pa. Mayroon nang droga sa Pilipinas. Kaya lang, hindi pa ganong malala. Kaya lang, bandang huli ng 1980s, malala na droga. 1970s, hanggang ngayon, malala na droga, hindi pa nasumpo. Bakit? Yan ang nagbibigay ng mga kadahilanan ng pang-i-scam. So, hindi mapigil-pigil yan dahil maraming pera ang dinudulot ng droga. Okay? So, itong mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo, kung susunod ang tao, may papalain tayo. Basahin mo na. Sa 6 na agad lang ng Levitico. Oo. At magbibigay Magbibigay ako ng kapayapaan. At magbibigay ako ng kapayapaan sa lupain, at mahihiga kayo, at walang katatakutan kayo, at aking papawin sa lupain ang mababangis na hayop. O see? Hindi dadaanan ng inyong lupain sa tabak. Ano yung tabak? Yung hatol ng Diyos sa mga kasalanan, hindi dadaan sa lupain kung masunurin tayo sa 10 utos. Dahil ang 10 utos, maraming pinagbabawal. Anong pinagbabawal niya? Huwag kang magkaroon ng ibang asawa. Huwag kang mangalunya. Di ba? Ngayon, usong-usong pangangalunya. May relihiyon naman. Ba't hindi tinuro yung mga pangangalunya? Bawal. Dahil meron kayong pinirmaan na papeles na pwedeng mag-asawa na iba basta may divorce. Okay, divorce na. Tsaka pwede naman daw buhayin. Okay. Sa ano ang kadahilanan? Magtampo lang yung asawa, hiwalay na. Ay hindi masama. Ang nangyari, nag-away lang kaunti, nagsagutan lang kaunti, maghiwalay na. Yan ang usong-uso ngayon. Kung anong binabawal ng Diyos, siya ang usong-uso. Kaya tuloy ang Diyos, dumadaan na ang tabak na paghiganti. Ano yung tabak ng paghiganti? Kamukha yung baha, hidlat, ano ba? Bagyo, lindol, bulkan. Yan ang tabak ng Diyos sa paghiganti sa mga tao makasalanan. Mga sakit na hindi mapapagaling ng mga doktor. Yan ang tabak ng Diyos. Nahiganti, paghiganti sa mga hindi tumatalima sa Ebanghelyo. Tandaan nyo So, kung tumalima kayo sa Ebanghelyo ng Diyos, nagmula pa kay Moises hanggang kay Kristo hanggang ngayon, yung 10 utos na yan, kung sundin natin, mayroon tayong papalain. So, itong may kasalanan nito, hindi lang gobyerno, hindi lang mga membro ng gobyerno, pero membro na simbahan, may kasalanan pa rin yan na kapabayan ng kanilang membro.
na tumalimas 10 utos. Dahil nung panahon ni Moises, ito ang sinabi ng Diyos. Doon sa Deuteronomio 4:10. Deuteronomio 4:10. Iyong araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb, na nang sabihin sa akin ng Panginoon, papagpisanin mo sa akin ang bayan, at aking iparirinig sa kanila ang aking mga salita, upang sila'y mag-aral na matakot sa akin sa lahat ng araw na kanilang ikabubuhay sa ibabaw ng lupa, at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak. O magmula pa ng panahon ni Moises hanggang kay Jesucristo, hanggang ngayon, naturuan ba ninyo ang inyong mga anak na huwag lalabag sa 10 utos? Kayo mga relihiyon, ano sabi? Papagpisanin mo sa akin ng bayan, hindi ba ganon? Saan nyo pinisan yung mga inakay nyo? Ang dami nyong inakay, Iglesia ni Cristo, Romano Katoliko, yung tinatawag Kingdom of Jesus, si Kibuloy, ang dami niyang inakay ng tao. Saan niya dinala? Sa harapan ng Diyos o sa harapan ng mga pera? Diyos ba yung pera? Na siyang sinasamba ni Kibuloy, Iglesia ni Cristo, Romano Katoliko, makapagliligtas ba yan pera kung galit ang Diyos? Ginagamit yung pera para suhulan ang makahuli sa inyo. Yan. Pag hinuli kayo ng Diyos sa pamagitan ng sakit, itatali kayo sa karamdaman, Pipigatiin kayo. pigati kayo. Masuhulan ba ninyo yung Diyos? Hindi nyo masuhulan ang Diyos hanggang sa kayo mamatay. See? Kaya kami mismo, pag kayo nagkasakit, pagtawag lang ng Diyos sa inyo yan. At ito ang sasabihin namin, dahil ito, obligasyon namin. Nasa Levitico. O kaya, ano yun? Ezekiel 3:18. Kaya ginagawa namin ang tungkulin namin. Pag nagkasakit kayo, sinasabi namin na pagtawag lang ng Diyos sa inyo upang kayo magbanal. Dahil kung hindi namin sabihin ng kasalanan nyo, sisingalin sa aming kamay ang inyong dugo kung mamatay kayo. Sige, basahin na. Ezekiel 3:18. Pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay, at hindi mo pinagpaunahan siya, o nagsasalita ka man upang hikayatin ng masama mula sa kanyang masamang lakad, upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. See? Yan ang ginawa ni Jesus. Nang gagamot siya, pinapayuhan ng mga tao na magbalik loob sa Diyos at sumamba sa Diyos. O marami siyang nakay. Kaya lang, sa panahon natin, ang tigas ng mga ulo ng tao. Kaya kami rito sa amin kami, kariyan, kakaunti lang kami. Meron lang kami 30 piraso na mananamba. Dahil ang tao, matitigas lang ang ulo. Kaya yan, yung katigasan ng ulo, damay kayo lahat. Dahil yung mga sinasabi niyong pagbabago ng climate change, yung mga sinasabi niyong sakit na umiiral ngayon, parusa ng Diyos yan sa mga makasalanan. Kaya sinasabi nga namin sa inyo, kaya lang, yung tao mahirap pakain dahil galing yan sa Katoliko, galing sa Iglesia ni Cristo, ang titigas ng ulo. Bakit? Dahil namihasa siya kasi sa inyong relihiyon eh. Isang oras lang na mesa, wala siyang natutuan, umuwi na, kumain lang ng ostya, at sabihin na napatawad na kasalanan, ayos na. Kami dito, maghapon, ang pulong namin dito, at tinuturuan namin ang tao na mga madisiplina na kanyang sarili, para sa ganon, hindi maaaring magkasala. Kaya yung sinabi ng Diyos, kung hindi namin payuhan at hikayatin, managot kami. Kaya lahat na pinapayon namin dito at hinikayat, ayaw magsimba sa kanilang sarili riyon. Pag nagkasend, balik uli. Ano nangyari? Malala na sa kanya. Kamukha yung pasyente namin na gumaling,
hindi nagsisimba, nung nagkasakit, nagpa-doktor. Oh. Nung hindi kayang pagalingin yung doktor, yung sakit niya, bumalik dito. Luray-luray ng kanyang katawan, naagnas niya ang kanyang laman. O, paano ngayon yan? Paano mo pa mapagaling? Naagnas na yung kanyang laman. Nahuhulog na sa lupa. So, wala kami kasalanan dahil tigas ang ulo niya. Kaya marami kaming pasyente na namatay dito. Dahil yan, at ginamot na namin noong una, hindi tumatalima sa Ebanghelyo ni Kristo. Nagkasakit ulit. O, pagbalik niya, malala ang sakit niya. So, hindi namin maligtas yun dahil mamatay talaga. So, yung mga naniwala naman, gumagaling, tumatalima. Yung iba natitison, yung iba nanatili. Dahil ang katitisuran ay nakikita ng kanilang mata. Pero sabi ni Kristo, mapalad ang hindi makakita sa kanya ang katitisuran. Dahil maraming katitisuran, lalo kung wala siya mahingin ng pera, hindi siya binigyan ng kasaganaan, kagadagan, dahil nakalagay doon pagpapala sa pagsunod, siguro, dahil hindi makasunod ng wasto sa kabanalan, hindi siya makatanggap ng pagpapala. Kaya iba natitison, hindi na nagsasamba. Pero ang pangako ni Jesus, ang manatili hanggang wakas, siyang maliligtas. O, sige? Kaya tiisin lahat ng mga bagay na kahirapan, dahil ng Diyos naman, sa dami ng tao kanyang pinahawakan, buong daigdig, mabigyan niya kaya agad ng kasaganaan lang dyan, kung hindi naman agad magbago. Dahil kung hindi ka agad magbago, paparusahan ka ng Diyos na makapitupad dahil sa iyong kasalanan. Nandun sa Jeremias 23. Tungkol sa masamang pastor. Hindi, doon eh. Levítico 23. 23 ba yun? Ano ba pagkasabi? Ang parusa sa pagsuway. 26, 23 pala. 26:14. 23. Sabi mo pang parusa sa pagsuway. Pamagat lang yun. Ay binabala. Levítico 26, 23. Levítico 26:23. At kung sa mga bagay mang ito ay hindi pa kayo magbago sa akin, kundi sasalangsang kayo sa akin, ay lalakad din naman ako ng laban sa inyo, at sasaktan ko kayo ng makapito pa dahil sa inyong mga kasalanan. See? Yan ang ganting galaw ng Diyos sa mga taong makasalanan. Dahil hindi kayo naturuan ng wasto sa inyong mga relihiyon, nagpapatuloy pa rin ang kasamaan. Ayan, ang parusa. Sunod-sunod na, bagyo, lindol, sunog, ano pa? Kidlat, bulkan, ayan o, kadlaon, malapit nang pumutok. At ito ngayon, taal, kumukulo na naman yung bulkan. Tandaan nyo kaya maraming bulkan sa Pilipinas. Nagpaputukin ng Diyos yan kung hindi tayo tatalima ng wasto. Dahil yan ang parusa ng Diyos sa mga soil na hindi naturuan ng mga relihiyon na yan. Bakit kasi dumami ang relihiyon? Bakit kasi tinanggap ng gobyerno yung relihiyon na napangarami na yan? Wala naman na ituro sa bayan, maging mga senador, maging mga kandidato, maging mga nakaupo sa gobyerno, walang naituro ng wasto sa kanilang mga kasamahan. Kaya yan, lumala ang sitwasyon. Kaya binabala yung parusa pag sumaway tayo. Kaya basahin mo na, 26:14. Ang parusa sa pagsuway ay ibinabala. O see? Pag sumaway kayo, parusa talaga, abutin natin. Tuloy mo. Ngunit kung hindi ninyo pakikinggan ako
at hindi ninyo tutuparin ang lahat ng mga utos na ito. At kung inyong tatanggihan ng aking mga palatuntunan at kasusuklaman nga ninyo ang aking mga hatol, na ano pat hindi ninyo tutuparin ang lahat ng aking mga utos, kundi inyong isisirain ang aking tipan, ay gagawin ko naman ito sa inyo. Ilalagay ko sa gitna ninyo ang sindak at pagkatuyo at ang lagnat na uubos sa mga mata at magpapalupaypay sa kaluluwa at maghahasik kayo ng inyong binhi na walang kabuluhan sapagkat kakanin ng inyong mga kaaway. So, asan ang kasaganaan? Kung Diyos mismo ang sisira sa ating kinabukasan. So, wala magagawa ang tao kung hindi tumalimat sa Diyos. Ano yung lagnat na sinasabi niyo yan? Yan ang sinabi niyong COVID. Yan ang sinabi niyong dengue, kagat ng lamok, ihinandaga, kung anong pinagbibintangan niyo. Huwag na kayong magbibintang, bawal na magbibintang. Ba't sabi niyo, kinagat ng lamok, dengue na. Nakainom lang ng tubig, na ihinandaga, COVID-19 na. O ano-anong mga programa ngayon na binabalita nyo, na mali-mali balita. Di bawal ba yan magsasabi ng fake news? Dahil ang sakit, Diyos ang nagbibigay, tandaan nyo. Diyos din na mag-aalis. So, yung mga fake news yan, tigilan ninyo. Kasasabi lang nyo kanina, yan sa TV, labanan ang fake news. Kaya lang, nagdi-deliver ka ng fake news, ginugulo lang nyo yung isip ng tao na hindi sabihin sa kanila na ito'y parusa ng Diyos. At gugunawin na tayo ng Diyos kung di tayo tutalima. Kaya lang, wala kayo tinuturon mabuti sa taong bayan. Kaya ganyan ang nangyayari sa ating sa kapanahunan. Tandaan nyo dahil nung nangyari noon, mangyayari muli. Pero kalarawan lang yung nangyari doon. Kamukha yung panahon ni Noe. Nilunod nga ang bumundo dahil ang mga tao lubhang makasalanan na. Binawi niya yun. Na wag na niyang ilulunod muli dahil ang tao pala pag namamatay, marunong magsisi. Kaya yun, binibigyan niya sa kamatay yung tao para magsisi. Kung magsisi, pagagalayin siya. Yan ang sinabi niya doon sa aklat ni Ezekiel. Pag magsisi ako, kaya doon sa aklat, Jeremias 1:19. Na kung ang tao ay marunong magsisi, pagalingin niya. Sige, basahin. Jeremias 1:19. Hindi ba yung kahit mas mapula pa, na matingkad na pula ba? Oo. Isayas. Isaias 1:19. Isayas 1:18 una. Magsiparito kayo ngayon, at tayo'y magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. So, yan ang sinasabi ng Biblia na magbalik loob na tayo sa Diyos. At tatanggamin niya tayo kahit na makapal pa sa mukha natin ang kasalanan natin. Patawarin niya tayo kamukha ni Pablo. Sino si Pablo kasi? Membro ng gobyerno. Attorney yan. Bumapatay ng tao na walang kasalanan. Yung mga mananamba sa Espiritu. Sino bumulag sa kanya? At sino bumiyag sa kanya? Hindi ba ang Espiritu ni Kristo? Alright, pinatawan siya. At ginawa siyang halagad. Yan ibig sabihin ng Diyos. Kung magbalik loob tayo sa Kanya, gagawin niya tayong mga halagad. Alright. Para sa ganoon, yung talino nyo, kailangan din naman. Dahil si Pablo matalino sa batas. Kaya yung talino niya sa batas na material, hindi na niya nagawa. Alright. Ang batas espiritual ang naghari sa kanya. Kaya siya yung naging banal at naging apostol si Kristo, nagpalaganap na ebanghelyo, at siya mismo nagsabi nitong katagang ito na lahat ng pinapadlubayan ng Espiritu ng Diyos
Sila ang mga anak ng Diyos.